Good morning to all of you beautiful people. Hello guys. Good morning to all of you from Hong Kong. And good afternoon to the other country. And good evening in some other parts of this world. So, hello 5,000 beautiful subscribers. Hello to all of you. Thank you so very much guys for subscribing to my channel and for joining with me. Shout out to this is one of my viewers that he asked a shout out to his wife Marialyn Akabal, all the way from Dawadmi, Saudi Arabia. She is an OFW there. So, hi to you, Sis Marialyn. Sana mag-iingat ka dyan sa Saudi. Thank you so very much to all of you guys. In today's topic, we are going to talk about OFW like me. Kasi isa din akong OFW dito sa Hong Kong. Ngayon guys, katatapos ko lang manood ng video ni Sir Rafi Tulfo. Ang videong ito babala sa ating mga OFWs na tulad ko. So itong nagreklamo na si Jacqueline, OFW ng Lebanon. Nireklamo niya si Sherwin Villanueva na nagpapakalat ng kanyang mga nude na pictures. Pero doon sa mga pinakita nung nag-complain na kaibigan ni Jacqueline, yung mga pictures doon ay hindi po talaga totally nude. As in, yun lang nakaano siya, as in talagang wala, pictures lang, mukha lang niya ang nandoon, wala pong nude na pinakita doon. So, pinagbintangan niya si Sherwin na yun daw ang nagpakalat ng mga nude niyang pictures, which is hindi naman totoo. So, nagpunta sila doon kay Sir Rafi Tulfo dahil si Sherwin ay gusto niyang linisin ang kanyang pangalan dahil ang kanyang anak ay naapektuhan din dito sa kasong ito. So, naapektuhan ang anak ni Sherwin sa kasong ito. So, itong si Sis Jacqueline, magkarelasyon daw sila dati ni Sherwin. So, ate, my God, talaga naman, bakit ang ating mga OFW na karamihan, hindi lahat, hindi ko i-generalize. Kasi isa din akong OFW na hindi ko naman po talaga ginagawa kung ano mang ginagawa ng mga ka-OFW ko na sa ibang bansa. So, ito lang talaga. Bakit kapag nakipagrelasyon kayo, bakit pati sa shower, nag-video call kayo? My goodness! Yan po ay wag na wag niyong gagawin. Kasi, for your privacy, although may relasyon kayong dalawa, although nagmamahalan kayong dalawa, pero wag na wag niyong gagawin yan. Kasi, once na maghihiwalay kayo guys, I can promise you, lahat ng baho, lahat ng mga ginagawa niyo ay ilalabas yan. Although, may mga case na tayo ngayon na pwede ka na magsampa ng cyberbullying or whatever, cybercrime, something like that. Kailangan tayong mga babae, mga kababaihan na tulad ko, na kung single ka, is okay na makipagrelasyon ka, syempre, pero iwasan mo talaga ang pagbibigay ng mga nude pictures, mga hindi magagandang pictures. Pwede ka naman mag-selfie dyan, mukha mo lang ibigay, pwede naman. Bakit ba? Kung sasabihin nung lalaki na, sweetheart, can you give me this one? Can you make this one to me? Because I love you. Don't do that. Because hindi yan ang batayan ng isang lalaking matino, hihingi ng ganyang bagay sa iyo. Kasi ako guys, may karelasyon din ako na LDR, pero never kaming naggaganyan, naghihingi ng mga pictures ng mga nude. Never. Hindi kami papakita ng kung ano-ano. Kasi, kontento kami sa mukha lang. At saka, mahal namin ang isa't isa dahil real, totoong pagmamahal. Hindi yung mahal, sabihin mo, mahal kita, bigyan mo ako ng ganito dahil mahal na mahal kita. No way.
No way, Jose. Huwag mong sasabihin yan. So, babala lang ito guys, no? Sa mga OFW na tulad ko. Kasi, ang dami kong nalaman din at nakikita na may mga karelasyon. Yung iba nga, may asawa pa eh. Yung may mga karelasyon na, let's say, foreign people or even Filipino people, wag na wag talaga kayong gumawa ng hindi maganda. Kasi once talaga nag-break up kayo, doon talaga, lalabas talaga ang dapat lumabas. So, kasi, you know, ang dami kong nababasa sa Facebook na ganito ganyan, nakikita, na pinupost doon, yung babae doon, hala, sige. Pagkatapos nilang naghiwalay, lumabas yung mga pictures, oh my God. As in talagang nude, as in nude. So, sa mga OFW na tulad ko, please lang guys, paulit-ulit itong sinasabi ni Sir Raffy Tulfo. Kasi itong videong ito guys, napanood ko kay Sir Raffy Tulfo. At ang sabi ni Sis Jacqueline na, yun nga, followers daw siya ni Sir Raffy Tulfo. Ang sabi ni Sir Raffy Tulfo, kung kayo nga ay followers ko, bakit ito paulit-ulit niyang sinasabi na ang ating mga OFW na huwag kayong basta-bastang makikipag, you know, yung magbibigay ng kung ano-anong masiselang bahagi ng katawan or makikipag video call kung kani-kanino, tapos pagdating ng panahon magkabulgaran na you know, ilalabas na yung dapat na hindi dapat ilabas na sa inyong dalawa lang dapat. So guys, ito ay sana maging lesson learned sa ating lahat, sa ating OFW na tulad ko. Guys, please, talagang maging kayo guys, maging alert sa ating lahat ito. Kasi hindi talaga maganda ang, you know, parang hindi maganda ang para kasing lately guys, ang mga OFW, lalo na mga babae, ay parang hindi maganda ang records. Kasi ang daming mga nangyayaring hindi maganda, ang daming nangyayaring, you know, yung mga babae nakipag-apid doon sa mga lalaki na may asawa, ganon. So, please, sana ay huwag nating gawin at maging aware tayo sa lahat ng tao na makasalamuhan natin. I mean, pwede naman tayong makipag-usap ng maayos, makipagkwentuhan ng, you know, yung kung talagang nagmamahalan kayo, hindi naman kailangan na, you know, kailangan may ipapakita sa sarili mo, 'di ba? Kasi tayo lang din masisira. Tayo lang din ang masisira. Tayo ang nagdadala ng ating buhay, ng ating sarili, ng ating personal. So, sana ay maging aral po sa ating lahat ito. At kung gusto nyo pong manood ng mga videos related sa mga OFWs o sa lahat ng mga bagay na gusto nyong malaman at napakagandang episode, punta po kayo kay Sir Raffy Tulfo. Doon, talagang marami kayong matutunan doon. So, sana guys ay sa ating mga OFW na tulad ko, sana mag-iingat kayo kung saan man kayong dako sa mundo. At guys, maraming salamat dahil 5,000 na tayo. Thank you so very much to all of you, to all your support. And shout out sa ating lahat all over the world. Number 1 ang Philippines. Number 2 ang USA. Number 3 ang Saudi Arabia. And I think number 4, I forgot it. But shout out to all of you guys. Thank you so very much for tuning in. And keep on tuning in. Sana ay may natutunan kayo sa episode na ito. At sana ay mag-iingat po tayo palagi. Okay? Huwag pababayaan ang ating mga sarili at makipag-communicate kayo sa iyong mga pamilya. So, thank you, and God bless us all. Mabuhay tayong mga OFW. Thank you. Bye everyone.